Samantala, kanya-kanyang pakulo at pasiklaban ang mga kandidato sa lokal na mga kandidato para sila po'y makakuha ng boto. Diyan po sa kanila pong mga nasasakupan, lalo't ngayong araw na itong simula ng kampanya. Mayan Corbera sa balita. Opisyal nang nagsimula ang kampanya ng mga kandidato para sa lokal na posisyon sa midterm election sa Mayo. Sa Quezon City, nagsagawa ng maiksing programa ang SBP Party sa pangunguna ni incumbent at mayoralty candidate Joy Belmonte. Ito na ang ikatlo at huling termino ni Belmonte kasama ang kanyang vice mayoralty candidate na si Vice Mayor Gian Soto. 4 na kandidato ang makakalaban ni Belmonte para sa pagka-alkalde sa Quezon City, pero pagtiyak ng alkalde, walang mangyayaring siraan sa kanilang kampanya at hindi nila papatulan ang mga fake news. Bagamat meron ako mga kalaban, hindi sila katulad nung dati na talaga naninira, alam mo yon. Tingin ko mas madadalian tayo kasi imbis na we are spending our time answering negative allocations or disinformation, we are now going to use our time towards positive campaigning na masasabi lang sa mga tao ano yung nagawa natin at ano pang pwede nilang asahan sa atin. And also it's important for me kasi isa sa mga brand of leadership ko is participatory governance. So kailangan ma-engage ko talaga yung taong bayan na maging bahagi sa pangasiwa ng lungsod through their active participation. Lungsod ng Pasig, handa na ba kayo? Sa Pasig City, nagtipon-tipon ang tinaguriang Team Giting ng Pasig at mga taga-suporta ni Pasig Mayor Vico Soto sa Mega Market. Dumalo rin sa kick-off campaign ang kanyang ama at TV personality na si Vic Soto bilang pagsuporta sa anak na kumakandidato para sa kanyang ikatlong termino. Katandem ni Mayor Vico si Vice Mayor at re-electionist Dodot Jaworski. Makakalaban ni Soto sa Pasig ang negosyanteng si Cesara Rowena Descaya. Noong nakaraang taon, hiniling ni Soto sa COMELEC na i-disqualify si Descaya dahil pagmamayari umano nito ang St. Gerard Construction Company na may koneksyon umano sa St. Timothy, ang financial partner naman ng Miro System Company na technology provider ng COMELEC. Sa Maynila, nag-motorcade naman sa Tondo ang babalik sa pagkaalkalde na si dating Manila Mayor Isko Moreno. Makakatapat niya sa posisyon ang dating kaalyado na si incumbent Mayor Hani Lacuna. We will do what we have to do, Gigi and I, and the entire team ng Your Miss Choice. But sa mga lolo't lola ko, mga senior citizens sa lungsod, mga nanay-tatay, maraming salamat sa matatag na suporta ninyo simula nung tayo'y nag-file ng candidacy noong October 8 at hanggang ngayon ay pinagpapasalamat ko at sana samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Bukod kina Moreno at Lacuna, 9 na iba pang tumatakbo sa pagkaalkalde sa Maynila, kabilang na ang negosyanteng si Sam Berzosa. Sa Las Piñas, itinaas si Senador Cynthia Villar ang kamay ng kandidato sa pagkaalkalde na si Carlo Aguilar at kandidato sa pagka-vice-alkalde na si Luis Bustamante. Ang senador naman nagagraduate na sa Senado, kakandidatong kongresista ng Las Piñas, kapalit ng anak na si Las Piñas Congresswoman Camille Villar na kumakandidato ngayon sa pagka-senador. Sa buong Metro Manila, 11 sa mga kumakandidatong alkalde nakaupo sa pwesto. Kinabibilangan niya ni Soto, Belmonte, Lacuna, Navotas City Mayor John Ray Tiangco, Caloocan City Mayor Del Gonzalo Malapitan, Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, Malabon City Mayor Ginny Sandoval, San Juan City Mayor Francis Zamora. Sa Pasay naman ay si Emmy Calixto Rubiano, si Mayor Rufy Biason sa Muntinlupa at si Mayor Lani Cayetano sa Taguig. Nagpaalala ang COMELEC sa mga kumakandidato na mahigpit na sumunod sa mga ipinairal na patakaran, kabilang na ang paggamit ng campaign materials. Mahigpit ding ipinagbabawal ang vote buying kahit pa ang pagbibigay ng pagkain o inumin sa kanilang mga taga-suporta. Mayan Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.